Tieng Vang Thi Gian, Mga Alingawngaw ng Panahon, Kabanata 1, Tawag sa Hating Gabi at ang mapanganib na pastahan sa gabi ng Maynila, ang mga ilaw na neon ay nagkikislapan, at ang masiglang atmosfera ay hindi kailanman humuhupa. Sa Tambayan Bar, isang modernong bar na nakatago sa masiglang lugar ng Makati, si Joaquin Ramirez, ang batang presidente ng Maharlika Holdings na kilala sa pagiging playboy, ay nasa sentro ng pansin. Ang tawanan, pag-uusap, at tunog ng mga baso na nagkakatamaan ay umaalingawngaw sa pagitan ng usok ng sigarilyo. Si Joaquin, na may mapanuksong ngiti at kumpiyansa, ay abala sa isang mapanghamong laro ng beer pong. Sa gitna ng kasiyahan, tumunog ang kanyang telepono. Sa kabilang linya ay si Sofia Reyes, ang seryoso at dedikadong assistant niya. Sa bahagyang lasing na boses ngunit puno pa rin ng awtoridad, sinabi ni Joaquin, "Sofia, pumunta ka agad sa tambayan. Kailangan kita." Bagamat walang ideya kung ano ang nangyayari, agad na sumakay si Sofia papunta sa bar. Pagdating niya, ang unang tanaw ay si Joaquin na nakasimangot, nakaturo sa mga baso ng beer na puno pa sa mesa. "Tingnan mo," reklamo niya na may bahagyang tampo, "dahil sa pagka-late mo, natalo ako sa pastahan. Kailangan kong ubusin lahat ng ito." Nag-aalala si Sofia para sa boss niya at nag-alok na siya na lang ang iinom ng beer. Ngunit si Paulo Mendoza, isa sa mga kaibigan ni Joaquin na matagal nang may interes kay Sofia, ay mabilis na sumingit. "Ako na," sabi ni Paulo, nagpapakita ng pagiging gentleman, "hindi dapat ang babae ang magpasa nito." Agad niyang kinuha ang isang baso ng beer, handang inumin ito. Napansin ni Joaquin ang kilos ni Paulo, at biglang nagpakita ng inis. Kinuha niya ang isang bote ng alak, sabay hawak sa kwelyo ni Paulo. "Sa banyo tayo mag-usap," sabi ni Joaquin, sabay hila kay Paulo papunta roon, iniwan si Sofia at ang mga tao sa bar na naguguluhan. Ilang minuto lang ang lumipas, at biglang narinig ang isang malakas na sigaw mula sa banyo. Si Paulo ay biglang nawalan ng malay. Bagamat nagulat, nanatiling kalmado si Joaquin. Agad niyang inutusan ang staff na suriin ang security footage sa labas. Samantala, si Sofia, na may likas na talino bilang assistant, ay mabilis na nagpaalis sa mga tao, maingat na ipinaliwanag na si Paulo ay lasing lamang. "Boss Joaquin," bulong ni Sofia, "huwag kang padalos-dalos. May mahalagang shareholders meeting tayo sa susunod na linggo." Bagamat galit pa rin si Joaquin, mahinahon siyang tinapak ni Sofia sa pinto ng banyo at malakas na tumawag. Binuksan ni Joaquin ang pinto, na bahagyang kalmado na. "Assistant Reyes, huwag kang masyadong agresibo," biro niya, sabay baba ng boses, "si Paulo ay lasing lang, kaya nakatulog." Upang tulungan si Joaquin na makalabas sa sitwasyon, naisip ni Sofia na magpanggap si Joaquin na lasing. Kumuha siya ng natitirang alak, binuhusan si Joaquin ng kaunti, at sinabi, "Boss, magkunwari kang lasing. Mas ligtas tayong makakaalis." Sa ilalim ng impluwensya ng alak, nilakad ni Joaquin ang bar ng parang lasing, habang sinusuportahan siya ni Sofia. Pagdating sa kanyang marangyang bahay sa Forbes Park, tumakbo si Joaquin papunta sa kanyang kwarto, tila wala sa sarili. Nagpasya si Sofia na manatili sa sala upang siguraduhing magising si Joaquin para sa meeting kinabukasan. Samantala, sa ibang lugar, si Miguel Castro, isang malapit na tauhan ni Joaquin, ay nag-uulat sa telepono kay Don Ricardo, ang tiyuhin ni Joaquin na lihim na kalaban niya sa kumpanya. "Hindi gumana ang plano, Don. Ang Paulo na iyon ang nakainom ng alak na may gamot." Lumalabas na si Don Ricardo ay naglagay ng gamot sa alak upang mapahiya si Joaquin bago ang shareholders meeting. Alisin ang babaeng Sofia na iyon, malamig na utos ni Don Ricardo, at bantayan ng mabuti ang batang Joaquin. Huwag hayaan siyang makawala sa kontrol. Ngunit hindi alam ni Don Ricardo na kontrolado pa rin ni Joaquin ang sitwasyon. Matagal nang may hinala si Joaquin sa mga tao sa paligid niya, kaya't naglagay siya ng mga lihim na kamera.
Ang footage na nagpapakita kay Paulo na umiinom ng alak, at ang tapang ni Sofia na tumulong kay Joaquin, ay lalong nagbigay ng interes kay Joaquin. Bumaba siya sa hagdan upang tingnan si Sofia na nakatulog sa sofa. Nang gumalaw si Sofia, agad siyang bumalik sa kwarto, hawak ang lumang ID card ng high school na may pangalang, Sofia Reyes, isang alaala na iniingatan niya ng matagal na panahon. Kabanata 2, Hindi inaasahang insidente at lihim na babala kinabukasan, sa tamang oras, kumatok si Sofia sa pintuan ng kwarto ni Joaquin. Walang tugon mula sa loob. Inilapit niya ang tainga sa pinto upang makinig, ngunit biglang bumukas ito, dahilan upang matamba siya sa matipunong dibdib ni Joaquin. Bahagyang inaantok ngunit halatang tuwang-tuwa, sinabi ni Joaquin, "Mag-ingat ka, Assistant Reyes. Kung may masira, kaya mo bang bayaran ang sasakyan ko?" Namula si Sofia, agad na umatras. "Pasensya na, boss. Siguro, mas mabuti kung gamitin niyo ang kotse ko papunta sa opisina. Para iwas aksidente." Bagamat bahagyang tinawanan ni Joaquin ang simpleng kotse ni Sofia, napilitan siyang sumakay. Pagdating sa Maharlika Holdings, bumaba si Joaquin na tila pagod. Nakita niya ang ilang magagandang empleyado at agad na nagpakita ng interes. Ngunit mabilis siyang hinayla ni Sofia papunta sa elevator, sabay bigay ng senyales sa mga empleyado na huwag lumapit sa kanilang boss. "Nakakainit dito. Sira ba ang aircon?" reklamo ni Joaquin pagdating sa opisina. "Oo, boss. Naayos ko na ang aircon sa private office niyo," sagot ni Sofia. Sa loob ng opisina, lihim na tinitingnan ni Joaquin ang litrato ni Sofia na kuha niya habang natutulog ito. Nang pumasok si Sofia upang mag-submit ng mga dokumento, kunwari siyang abala sa cellphone. "Basahin mo na lang ang file para sa akin," utos niya. Habang binabasa ni Sofia ang file, napansin ni Joaquin na tila pagod na ito. "Umupo ka. Hindi ba masakit sa paa ang pagtayo?" tanong niya. Nang magsimulang umubo si Sofia, agad niyang kinuha ang mga dokumento, mabilis na pinirmahan ang mga ito. "Boss, pwede ba akong umuwi ng maaga ngayon? May personal akong lakad," tanong ni Sofia. Bago umalis, pinaalala niya kay Joaquin, "Boss, huwag kalimutang i-adjust ang aircon bago magpahinga." Paglabas, sinabi ni Sofia sa isang kaibigan, "Mukhang sinadya ni boss na magpa-aircon sa akin. Pero kailangan kong magmadali para sa blind date ko." Hindi nagtagal, hinanap ni Joaquin si Sofia. "Nasaan si Assistant Reyes?" "Umalis na po siya, boss. Sabi niya may blind date siya." Biglang sumimangot si Joaquin. Agad siyang pumunta sa parking lot, at nakita si Sofia na papasok sa kotse. Walang sabi-sabi, sumakay siya sa driver's seat. "Ako na ang maghahatid sa iyo," sabi niya, "at pagkatapos ng blind date mo, gagamitin ko ang kotse mo pauwi." Sa daan, sinadya ni Joaquin na magkamali ng direksyon. Kung ang blind date mo ay hindi makapaghintay, ibig sabihin wala siyang tunay na interes, sabi niya. Bigla, sumigaw si Sofia, "Boss, mukhang may problema ang preno." Sinubukan ni Joaquin na preno, pero patuloy na tumatakbo ang kotse. Pinakalma niya si Sofia at tinuro nito ang isang bakanteng daan. Walang ibang paraan, kaya't iniwas ni Joaquin ang kotse papunta sa bakod. Sa lakas ng impact, niyakap ni Joaquin si Sofia upang protektahan ito. Sa kabutihang palad, minor injuries lang ang natamo nila. Tumawag si Joaquin kay Dr. Carlos Alvarez, ang family doctor niya, upang suriin sila. Nang makitang ligtas si Sofia, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. "Ito ay dahil sa nangyari sa Tambayan Bar," sabi ni Joaquin kay Carlos, "sigurado akong si Don Ricardo ang may pakana nito. Hindi siya maglalakas loob na galawin ka bago ang shareholders meeting," paliwanag ni Carlos. "Kung may mangyari sa iyo, 54% ng shares ay mapupunta sa charity. Kaya't ang target niya ay si Assistant Reyes para magbigay ng babala." Si Joaquin ay napaisip, at sa puntong iyon, napagtanto niya na si Sofia ay nasa panganib hanggat mananatili ito sa kanyang paligid.
Samantala, si Sofia ay malungkot na nagmasid sa kanyang bagong bili na telepono na basag na matapos ang aksidente. Wala siyang magawa kundi gamitin ang lumang telepono na bigay ng kanyang yumaong tiyuhin ilang taon na ang nakalilipas. Kinabukasan, nagulat si Sofia nang makatanggap ng email na nagsasabing siya ay tinanggal na sa trabaho. Agad siyang pumunta sa opisina, at walang pag-aalinlangan, dumiretso siya sa kwarto ni Joaquin. Bakit? Bakit mo ako tinanggal? Tanong niya, puno ng galit. Si Joaquin, na pilit nagpapakita ng malamig na ekspresyon, ay sumagot, Sofia, masyado ka ng pabigat. Halos ikinamatay ko pa sa aksidente. Bilang konsiderasyon sa 2 taon mong serbisyo, tanggapin mo ang severance pay na ito at umalis ka na. Ang puso ni Sofia ay tila nadurog. Akala niya si Joaquin, bagamat may pagkaligaw, ay may mabuting kalooban. Ngunit ngayon, napagtanto niyang mali ang kanyang akala. Sa galit at pagkadismaya, tinalikuran niya si Joaquin at lumakad palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, bigla siyang nahilo at nawalan ng malay. Si Joaquin, na unang inakalang nagkukunwari lamang si Sofia, ay natakot nang makita niyang totoong hinimati ito. Agad niyang binuhat si Sofia at dinala sa San Lazaro Hospital. Sa ospital, sinabi ni Dr. Carlos, huwag kang mag-alala, Joaquin. Si Sofia ay nagkaroon lamang ng low blood sugar dahil sa stress. Magiging maayos siya, ngunit si Joaquin ay hindi mapakali. Alam niyang si Don Ricardo ay hindi titigil hanggat hindi nito nalalayo si Sofia sa kanya. Carlos, tulungan mo ako, pakiusap ni Joaquin, panatilihin si Sofia dito sa ospital hanggang matapos ang shareholders meeting. Dito lang siya magiging ligtas. Nang magising si Sofia, sinabi ni Dr. Carlos, Miss Reyes, kailangan namin ng impormasyon ng iyong pamilya. May seryosong ekspresyon si Carlos, kaya't naramdaman ni Sofia na may masamang balita. Agad niyang kinuha ang papel na hawak ni Carlos. Nabasa niya ang mga salitang, stage 4 na pancreatic cancer, na ikinagulat niya. Miss Reyes, hindi ito para sa iyo, agad na paliwanag ni Carlos, ito ay resulta ng ibang pasyente. Nagkamali lang ako ng hawak. Ngunit si Sofia ay naniniwala na siya ang may sakit. Ang kombinasyon ng pagkawala ng trabaho at ang maling akala tungkol sa kanyang kalagayan ay nagdulot ng matinding depresyon sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang lumang telepono. Isang hindi pamilyar na boses ang narinig sa kabilang linya, Miss Reyes, ngayon ba ay ika-10 ng Marso, 2024? Naguguluhan, sinagot ni Sofia ang tanong. Ang boses ay nagpatuloy, Miss Reyes, pakinggan mo ito. Hindi ka may sakit, isa lamang itong pagkakamali, at higit sa lahat, huwag kang pumunta sa Marikit Lakeside Hotel sa Tagaytay para hanapin si Joaquin Ramirez sa ika-31 ng Disyembre, 2024. Bagamat kakaiba ang babalang iyon, hindi ito pinansin ni Sofia. Sa puntong iyon, mas iniintindi niya kung paano siya makakahanap ng pera para sa kanyang pagpapagamot. Kabanata 3, ang palpak na drama at ang pagbubunyag ng katotohanan. Habang si Sofia ay patuloy na nakikipaglaban sa sunod-sunod na pagsubok, si Joaquin naman ay nagpatuloy sa kanyang pagpapanggap bilang isang spoiled na playboy. Isang araw, nagpunta siya upang makipagkita kay Don Ricardo. Uncle Ricardo, reklamo ni Joaquin, gusto kong bumili ng pinakabagong supercar, pero ang mga accountant mo ay palaging nagbibigay ng problema. Ayaw nila aprobahan ang budget. Tumawa si Don Ricardo, sabay tapik sa balikat ni Joaquin, relax lang, bukas ipapadala ko ang kotse sa bahay mo. Ang kumpanya ay magiging iyo rin naman, dahil iniwan ito ng ama mo para sa iyo. Ang pera mo ay pera mo, hindi ba? Hintayin mo lang matapos ang shareholders meeting, at ikaw na ang opisyal na mamamahala sa Maharlika Holdings. Sino pa ang maglalakas loob na pigilan ka sa paggastos? Pero hindi ko alam kung makakapaghintay ako hanggang sa araw na iyon, buntong hininga ni Joaquin, tila nagdadrama. Noong nakaraan, muntik na akong mamatay dahil sa pagmamaneho ng assistant ko. Kaya galit na galit ako, tinanggal ko siya sa trabaho.
para matuto siya. Napatigil si Don Ricardo, sinuri ang kilos ni Joaquin. Iniisip niya kung ang pamangkin ba niya ay talagang tanga o nagkukunwari lamang. Ang kanyang tauhan ay ulong, Don. Si Miguel Castro ay nasa tabi niya ng 11 taon, pero wala pa ring nakikitang kakaiba. Mukhang wala talagang laman ang utak ng batang ito. Bagamat may pagdududa si Don Ricardo, lalo siyang naging alerto nang malaman niyang binigyan ni Joaquin si Sofia ng malaking halaga bilang severance pay. Patuloy sa kanyang pagpapanggap, si Joaquin ay nagpakasaya sa mga party at tila walang iniintinding problema. Sa isang marangyang pool party, biglang dumating si Sofia, puno ng galit. "Ibalik mo ang pera ko," sigaw ni Sofia. Ang mukha niya ay puno ng hinanakit. Ngumisi si Joaquin, sabay sabi, "Oh, tingnan mo kung sino ang nagpunta rito para magreklamo." Tumawag siya kay Miguel Castro, "Palayasin mo siya." "Joaquin," pakiusap, pagmamakaawa ni Sofia, habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi siya pinansin ni Joaquin, tumalon siya sa pool at nagpatuloy sa pakikipaghalakhakan sa mga bisita. Sa gitna ng eksena, lumapit si Paulo Mendoza, na ngayon ay gumaling na, at inalok si Sofia ng trabaho bilang kanyang bagong assistant. Nakita ito ni Joaquin, kaya't lumapit siya sa gilid ng pool at tinawag si Sofia, "Halika rito." Nang makalapit si Sofia, ulong si Joaquin sa kanya, ngunit bigla niyang itinulak ang ulo ni Sofia sa tubig. Ubot-saksak si Sofia, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. "May pancreatic cancer ako. Kailangan ko ng pera para sa pagpapagamot," sigaw niya, halos mawalan ng pag-asa. Natigilan si Joaquin sa sinabi ni Sofia, ngunit agad niyang ibinalik ang kanyang malamig na ekspresyon. "Hindi ko pinaniniwalaan yan. Ubusin mo ang bote ng alak na ito, at bibigyan kita ng pera." Bagamat nanginginig, kinuha ni Sofia ang bote ng alak at ininom ito ng walang pag-aalinlangan. Habang ginagawa niya ito, biglang bumalik sa alaala ni Joaquin ang isang mahalagang tagpo mula sa nakaraan. Noong araw ng pagkuha niya ng assistant, agad niyang nakilala si Sofia, ang batang kapitbahay na minsang kumatok sa kanyang pintuan noong siya ay nasa pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay. "Pangako mo sa akin, Joaquin, huwag kang sisuko. Sa susunod na linggo, sabay tayong manood ng meteor shower, ha?" Ang inosenteng boses at determinadong tingin ni Nena, palayaw ni Sofia noong bata pa siya, ang nagligtas sa kanya mula sa kawalan ng pag-asa. Sa totoo lang, si Joaquin ay matagal nang naghihintay na muling makita si Sofia, kaya't sinadya niyang piliin siya bilang assistant. Matapos ubusin ni Sofia ang alak, tumayo siya nang nanghihina, at iniabot ang kamay niya kay Joaquin. "Nasaan ang pera?" tanong niya. "Wala akong pera," malamig na sagot ni Joaquin. Shot! Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Joaquin, iniwan ang pulang marka. "Ang pagiging assistant mo ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko," sigaw ni Sofia. Ang boses niya ay puno ng galit at hinanakit. "Ginamit mo ang mga credentials ko para lang i-translate ang manga na ginagamit mo sa panliligaw. Akala ko, medyo pabaya ka lang, pero hindi ka masamang tao. Pero mali ako. Kung maibabalik ko ang oras, sana hindi kita nakilala." Umalis si Sofia. Ang maliit na figura niya ay puno ng dignidad habang unti-unting naglalaho sa paningin ni Joaquin. Nanatili siyang nakatayo, tila pinutol ang puso niya sa sakit, ngunit pilit niyang pinanatili ang malamig na mukha. Nagpaalam siya sa party, gamit ang dahilan na susubukan ang kanyang bagong kotse. Agad na iniulat ni Miguel Castro ang insidente kay Don Ricardo. "Bantayan mo siya," utos ni Don Ricardo, "tingnan mo kung palihim siyang bumibisita kay Sofia." Sa loob ng kanyang bagong supercar, tumawag si Joaquin kay Carlos, maghanda ng ginger tea para kay Sofia. Uminom siya ng sobrang alak. Alam niyang pagkatapos ng insidente, mas lalong magbabantay si Don Ricardo kay Sofia. Alam niyang panahon na upang harapin ang matandang lobo. Napansin ni Joaquin na sinusundan siya ng sasakyan ni Miguel Castro. Bigla niyang hinarang ang kotse nito, hinayla si Miguel palabas,
at binigyan ng malakas na suntok. Tumunog ang telepono ni Miguel, si Don Ricardo ang tumatawag. Agad na kinuha ni Joaquin ang telepono. Bakit mo pinapakialaman ang buhay ko at ni Sofia, Uncle Ricardo? Malamig na tanong ni Joaquin. Tumawa si Don Ricardo sa kabilang linya, puno ng kumpiyansa. Pamangkin, pagkatapos ng shareholders meeting, wala nang magagawa ang testamento ng ama mo para protektahan ka. At alam mo ba, ang pagkamatay ng ama mo, hindi iyon isang aksidente. Tumigil saglit si Don Ricardo, sabay dagdag, pumunta ka sa The Acacia Club ngayong gabi. Mag-usap tayo. Pagkatapos, ibinaba ni Don Ricardo ang telepono, at inutusan ang tauhan niyang si Benjo, ihanda ang lahat. Siguraduhin na pipirma si Joaquin sa kontrata ng paglipat ng shares ngayong gabi. Samantala, tumunog muli ang lumang telepono ni Sofia. Ang parehong misteryosong boses ang narinig, Miss Reyes, inuulit ko, hindi ka may sakit. Para patunayan ko, isulat mo ang numerong ito at bumili ng tiket sa loto ngayong gabi, Jess ng numero. At tandaan, huwag kang pumunta sa The Acacia Club ngayong gabi. Mapapahamak si Joaquin. Biglang natapos ang tawag dahil naubusan ng baterya ang telepono. Pagkatapos nito, pumasok si Dr. Carlos sa kwarto ni Sofia. Miss Reyes, oras na para sa pagkuha ng wisdom tooth. Wisdom tooth? Tanong ni Sofia, naguguluhan. Bakit hindi mo nagamutin ang cancer ko? Kinuha niya ang dalawang resulta ng pagsusuri, ang isa ay nagsasabing may cancer siya, at ang isa ay normal at hinarap si Carlos. Bakit hindi ka nagsasabi ng totoo? Kung hindi mo ipaliwanag ito, isusumbong kita. Napabuntong hininga si Carlos at nagpakumbaba. Miss Reyes, ang pagpanatili sa iyo sa ospital ay para sa kaligtasan mo. Narito ang mensahe ni Joaquin para sa akin, Carlos, alagaan mo si Sofia. Huwag hayaan siyang mapahamak. Bagamat hindi niya lubos na naiintindihan ang intensyon ni Joaquin, nagdesisyon si Sofia na lumabas ng ospital. Palihim na nag-text si Carlos kay Joaquin upang ipaalam ang sitwasyon. Nagpunta si Sofia sa Aling Nenes Karinderya malapit sa bahay niya, at umorder ng mainit na wonton soup. Sa background, ang TV ay nagpapakita ng lotto draw. Bigla niyang naalala ang numerong sinabi ng misteryosong boses. Agad siyang bumili ng tiket gamit ang eksaktong numero. Samantala, si Joaquin ay nakatanggap ng balita mula sa kanyang especially boss, si Miss Reyes ay lumabas ng ospital at bumili ng lotto ticket. Napakunot ang noo ni Joaquin, nagtataka. Sa The Acacia Club, sinubukan ni Benjo na kumbinsihin si Joaquin, Boss Joaquin, pirmahan mo na ang kontrata ng paglipat ng shares para sa kaligtasan mo. Habang nangyayari ito, si Sofia ay nanginginig habang tinitingnan ang lotto result sa kanyang telepono. Nanalo siya ng jackpot. Sa kagalakan, bigla siyang natigilan sa takot. Ang lahat ng sinabi ng misteryosong boses ay nagkatotoo. Naalala niya ang babala tungkol sa The Acacia Club. Agad siyang sumakay sa motor at nagpunta sa The Acacia Club. Pagdating niya, nakita niya si Joaquin na pinipilit ng mga tauhan ni Don Ricardo na pumirma sa kontrata. Joaquin, sigaw ni Sofia, sabay pagmamaneho ng motor papunta sa gitna ng mga tao, dahilan upang magkaroon ng kaguluhan. Sa gitna ng gulo, si Joaquin ay nagpakita ng tunay na lakas. Hindi na siya nagkunwari, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang labanan ang mga tauhan ni Don Ricardo. Sa huli, si Benjo ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Ricardo ay biglang tumulong kay Joaquin. Boss, tumakas na kayo, sigaw ni Benjo. Si Benjo pala ay matagal ng tauhan ni Joaquin na naka-infiltrate sa grupo ni Don Ricardo. Hinayla ni Joaquin si Sofia palabas. Nakakita siya ng isang malaking motor na nakaparada. Sakay na, sigaw niya. Hinayla niya si Sofia, pinayakap ito sa kanya, at mabilis silang umalis. Sa likod, si Benjo ang humarang sa mga tauhan ni Don Ricardo. Sa daan, tumawag si Carlos kay Joaquin, nasa ligtas na lugar na si Andrea Lim, boss. Sinunod ko ang plano mo. Kabanata 4, ang katotohanan, pag-amin,
At ang huling pagsusugal nang makarating na sila sa ligtas na lugar, tinitigan ni Sofia si Joaquin, puno ng pagdududa. Ano ba talaga ang tunay mong pagkatao, Joaquin Ramirez? Huminga ng malalim si Joaquin, bakas ang pagod sa kanyang gwapong mukha. Si Don Ricardo ay palaging nakamasid sa akin, parang gutom na tigre. Bago ko opisyal na makuha ang mga shares mula sa testamento ng aking ama, napilitan akong magpanggap bilang isang spoiled na playboy upang mapaluwag ang kanyang pagbabantay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sofia, puno ng pagsisisi ang kanyang tono. Hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging target niya. Ang pagkatanggol mo sa trabaho, ginawa ko iyon para sa iyong kaligtasan, upang hindi ka madamay. At paano naman ang aksidente sa kotse? Tanong ni Sofia, puno ng galit. Noong oras na iyon, malinaw na kaya mong umiwas, pero bakit mo sinadyang sumalpok sa bakod? Instinct iyon, pag-amin ni Joaquin, sa sandaling iyon, ang iniisip ko lang ay kung paano kita mailigtas sa anumang paraan. Niloko mo ako para malansi si Don Ricardo, hinala ni Sofia, naalala ang mga eksena sa mga drama na madalas niyang panoorin. Hindi, mabilis na pagtanggi ni Joaquin, ngunit hindi siya pinansin ni Sofia. Kung ganoon, bakit ka pa pumunta sa pulong ngayong gabi, kahit alam mong may balak si Don Ricardo? Tanong pa ni Sofia, hindi pa rin kumbinsido. Tahimik si Joaquin ng ilang saglit, bago tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa wakas, nagsalita siya, puno ng sinseridad, kung hindi ako pumunta, natatakot akong may masamang mangyari sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Wow, hindi ko akalain na si Dr. Carlos pala ang pinakamahalaga sa'yo, pabirong sabi ni Sofia, hindi may tatago ang sarcasm. Tumawa si Joaquin, ngunit agad naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sofia, lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Mahal kita. Gusto kita. Napatigil si Sofia, tila nagulat, ngunit agad siyang tumawa ng mapait. Napakaluma na ng style mo, boss. Hindi mo na ako maloloko. Inilabas niya ang punit na loto ticket mula sa kanyang bulsa. Pero alam mo ba, dahil sa pagsagip sa'yo, nawala ang jackpot ko. Tinitigan ni Joaquin ang punit na ticket, at biglang bumalik sa kanyang alaala ang boses ni Nena, ang batang kapitbahay noong bata pa siya, na nagdala ng mainit na mangkok ng noodles at nagbigay ng pag-asa sa kanya sa panahon ng kawalan. Naalala niya kung paano siya hinayla ng batang iyon mula sa kadiliman ng depresyon. Babawi ako sa'yo, mariing sabi ni Joaquin. Nilabas niya ang laman ng kanyang wallet at bag, at iniabot kay Sofia ang isang bungkos ng pera. Sa ngayon, ito lang ang meron ako. Pagkatapos ng shareholders meeting bukas, pangako, babayaran kita ng higit pa. Pero bago ang lahat, Sofia, kailangan mo akong tulungan sa isang mahalagang bagay. Kinabukasan, sa shareholders meeting ng Maharlika Holdings, ang tensyon ay ramdam sa buong silid. Dumating si Sofia Reyes, hindi na ang simpleng assistant, kundi isang babaeng puno ng kumpiyansa at eleganteng kasama ni Joaquin Ramirez. Kasama rin si Andrea Lim, ang eksperto sa teknolohiya na pinagkakatiwalaan ni Joaquin. Nagpakita ng kumpiyansa si Don Ricardo, at inihayag na si Joaquin ay kusang loob na pumirma sa kasunduan ng paglipat ng lahat ng shares sa kanya. Nagpalabas pa siya ng video bilang ebidensya. Ngunit sa halip na patunayan ang kanyang sinasabi, ang video ay nagpakita ng eksena kung saan si Don Ricardo ay nakikipagsabuatan sa may-ari ng tambayan bar upang lasunin si Joaquin sa pamamagitan ng alak. Biglang tumayo si Joaquin at nagsalita sa harap ng mga shareholders. Mga mahal na kasamahan, aniya, ang video na ito, kasama si Benjo dito, at marami pang ebidensyang aking nakalap, ay sapat upang patunayan ang mga ilegal na gawain ni Don Ricardo, kabilang ang pang-aabuso sa pondo ng kumpanya at pag-angkin ng mga ari-arian nito. Dagdag pa niya, si Benjo, pati na rin ang ilang shareholders dito, ay sumusunod lamang sa huling habilin ng aking ama ang tulungan akong linisin ang pamunuan ng kumpanya. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, idineklara ni Joaquin,
opisyal kong itinalaga si Andrea Lim bilang Director ng Research at Development, at si Sofia Reyes bilang Director ng Public Relations ng Maharlika Holdings. Sa sobrang galit, nawalan ng kontrol si Don Ricardo at itinuro si Joaquin. Ikaw, kailan mo nalaman ang lahat ng ito? Mula pa noong matagal na, sagot ni Joaquin, ang tono niya ay malamig at matalas. Matagal ko nang natuklasan na ang huling tawag ng aking ama bago siya namatay ay para sa iyo, Don Ricardo. Hayop ka. Darating ang araw na mawawala ang lahat sa iyo, sigaw ni Don Ricardo bago siya dinala ng mga security guards palabas ng silid. Bagamat nalampasan ni Joaquin ang pagsubok at nailigtas ang kumpanya, nararamdaman pa rin niya ang hindi maipaliwanag na kaba. Alam niyang may itinatago pang lihim si Don Ricardo. Lumapit si Carlos at tinapak ang balikat ni Joaquin. Alam mo, tinanggal mo siya sa trabaho, tapos sinira mo pa ang jackpot ticket niya. Dapat lang na mag-isip ka ng paraan para bumawi. Napangiti ang doktor at nagbiro. Subukan mong painumin si Sofia ng alak, tapos ikwento mo ang buhay mo sa ilalim ng pangil ni Don Ricardo. Malay mo, maawa siya sa'yo. Ngunit umiling si Joaquin. Alam niyang kailangang maging totoo siya kay Sofia. Kailangan niyang ipaalala sa kanya kung sino siya, kung ano ang koneksyon nila noon. Biglang tumawag si Benjo. Boss, may sasakyang hindi kilala na humarang sa mga pulis at iniligtas si Don Ricardo. Napakunot ang noo ni Joaquin. Mukhang ang puwersa na sumusuporta kay Don Ricardo ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Kabanata 5, mga nakalimutang alaala at bagong hinaharap. Dumating si Sofia sa opisina ni Joaquin, inilapag ang kanyang resignation letter sa mesa. Director ng Public Relations, ikaw ang nagdedesisyon sa lahat, mula sa pagtanggal sa trabaho hanggang sa pag-a-appoint, nang hindi man lang kinukonsulta ang opinyon ko. Nagpakita ng pag-aalala si Joaquin. Sofia, patawarin mo ako kung nasaktan kita. Nakita ni Sofia ang sinseridad sa mga mata ni Joaquin, kaya't medyo lamambat ang kanyang puso. Sige, pansamantala kitang pinapatawad. Mag-ingat ka, babala ni Joaquin, nakatakas na si Don Ricardo. Sa daan pa uwi, dumaan si Sofia sa Aling Nene's karinderya. Masayang ibinalita ni Aling Nena na nanganak na ang kanyang manugang. Biglang tumunog ang lumang telepono ni Sofia. Muli, narinig niya ang misteryosong boses. Sa pagkakataong ito, ang boses ay nagbigay daan kay Aling Nena na makipag-usap sa kanya mula sa kabilang linya. Sofia, apo, bumisita ka naman sa pamangkin mo, 1 taong gulang na siya, masayang sabi ni Aling Nena. Napahinto si Sofia, tila nanigas. Ang misteryosong boses. Iyon pala ay si Joaquin Ramirez mula sa hinaharap, taong 2025. Ang lumang telepono na ito, sa hindi maipaliwanag na paraan, ay nakakonekta sa 2 magkaibang timeline. Hindi ko pwedeng sabihin ang lahat, mabilis na sabi ni Joaquin ng 2025. Araw-araw, 1 beses lang ako pwedeng tumawag, eksaktong 12:00 ng tanghali. Sofia, huwag kang aalis sa Maharlika Holdings. Doon ka ligtas. Biglang naputol ang tawag. Nagdesisyon si Sofia na ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa Maharlika Holdings. Sinimulan niyang baguhin ang imahe ni Joaquin, tinulungan siyang pumili ng mga damit na mas propesyonal at angkop para sa mga panayam. Anong gusto mo pang baguhin sa akin? Tanong ni Joaquin, habang malumanay siyang nakatingin kay Sofia. Kailangan mas malapit ang imahe mo sa publiko, sagot ni Sofia. Simulan natin sa estilo ng pananamit. Naging headline sa mga pahayagan ang balita tungkol sa opisyal na pag-upo ni Joaquin Ramirez bilang presidente ng Maharlika Holdings. Ang kanyang bagong imahe mas maayos, propesyonal, at puno ng potensyal ay naging usap-usapan. Ipinahayag ni Joaquin ang kanyang plano na mag-focus sa pananaliksik at pag-develop ng quantum communication technology, isang ambisyosong larangan na naglalayong lampasan ang limitasyon ng oras at espasyo. Upang mas maipakita ang kanyang pagiging pangkaraniwan, dinala ni Joaquin si Sofia sa isang lugar kung saan sila nagmasid ng mga halaman at isda.
Itinuro niya ang isang puting loro sa loob ng hawla. Tingnan mo ang ibon na ito. May naaalala ka ba? Natawa si Sofia. Parang katulad ng Makita, na kaluluwa ng boss ko. Pinilit niyang mag-pose si Joaquin sa tabi ng hawla upang kuhanan ng litrato bilang bahagi ng PR materials. Pagkatapos, nagpaalam si Sofia na mauuna nang umalis. Habang palihim na sinusundan ni Joaquin si Sofia, tinawagan niya si Carlos. Bakit kaya hindi niya naalala ang puting loro noong bata pa siya? Pare-pareho lang naman ang itsura ng mga puting loro sa mundo, sagot ni Carlos, na tila walang pakialam. Nakita ni Joaquin si Sofia na nakaupo sa isang kafe kasama si Ethan David, ang lalaki mula sa Blind Date dati, na isa ring empleyado ng Maharlika Holdings. Narinig niya ng bahagya si Ethan na sinasabi na may iniibig siyang ibang babae ngunit hindi siya tanggap ng pamilya nito, kaya't nais niyang makiusap kay Sofia na tumulong sa pagpapanggap. Biglang nag-init ang dugo ni Joaquin. Tingnan mo, talagang karibal, bulong niya kay Carlos sa telepono. Kung ganoon, sabihin mo na ang nararamdaman mo. Huwag kang magtago, parang asawang nahuli ang asawa sa akto, sagot ni Carlos, tila ng asar. Naglakad si Joaquin papunta sa mesa ni Sofia, ngunit biglang nagring ang kanyang telepono. Tumanggap siya ng mensahe mula kay Sofia, "Boss, pakisuot ang salamin mo. Huwag kang maging problema para sa Public Relations Department." Sa parehong sandali, iniulat ni Carlos na natukoy na ang taong nasa likod ng mga paninirang puri kay Joaquin sa social media. Nagdesisyon si Joaquin na gamitin ang pagkakataong ito upang baguhin ang pananaw ni Sofia tungkol sa kanya. Tinitigan niya ang nameplate sa mesa ni Sofia na nagsasabing, "Sofia Reyes PR Director," at biglang napangiti. Naalala niya ang araw noong bata pa sila, nang si Nena, ang batang Sofia, ay lumapit sa kanya upang humingi ng tulong dahil inaapi siya ng ibang bata. Ipinakilala ni Sofia ang sarili bilang kapitbahay sa ibaba ng building, at tinawag siyang, "Kuya Joaquin, Ate Joaquin." Sa timeline ng 2025, si Joaquin nang hinaharap ay biglang nakaramdam ng mga bagong alaala na nabubuo sa kanyang isipan, mga alaala ng Joaquin ng 2024. Napangiti siya, dahil sa wakas, mukhang nagbabago na ang kasaysayan. Samantala, sa 2024, muling nabuhay ang lumang isyo tungkol sa pagiging party boy ni Joaquin sa Tambayan Bar. Siguradong may taong sinasadya ang lahat ng ito, mariing sabi ni Sofia. Hiniling niya kay Joaquin na makipagkita sa dalawang babaeng nabanggit sa tsismis upang linawin ang sitwasyon. Bago pa man dumating si Sofia sa meeting place, inutusan na ni Joaquin ang dalawang babae, Sisi at Coco, na ipaliwanag na walang anumang malisyosong koneksyon sa pagitan nila. Ngunit biglang dumating si Cassandra Lopez, ang childhood friend at dating karibal ni Joaquin na kara-rating lang mula sa ibang bansa. Galit na itinapon ni Cassandra ang bungkus ng pera sa mga babae. "Umalis kayo sa harapan ko. Cassandra, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin," malamig na sabi ni Joaquin. "Mula pa noong bata tayo, gusto na kita, Joaquin," mariing sabi ni Cassandra. "May mahal na akong iba," sagot ni Joaquin ng diretso. Biglang dumating si Sofia, at malambing na kinawit ang braso ni Joaquin. "Mahal, bakit mo hinarap ang dalawang babaeng ito nang hindi sinasabi sa akin?" Tumawa ng mapait si Cassandra. "Kung magpapanggap, gawin ninyong maayos, Joaquin. Sinabi ko sa boyfriend ko na makipagkita sa kanila upang tuluyang tapusin ang anumang koneksyon," sagot ni Sofia ng may kumpiyansa. "Hindi pa rin ako kumbinsido," sagot ni Cassandra, na may ngiti ng pang-aasar. "Bakit mo hinahayaan ang girlfriend mo na magsuot ng sapatos na mukhang fake?" Hindi natinag si Sofia. "Alam mo ba, ang pagbibigay ng sapatos ay may ibig sabihin tiyak na paghihiwalay. Kaya hindi ko hinahayaan ang boyfriend ko na bumili ng sapatos para sa akin." Ngumiti si Joaquin habang tinitingnan si Sofia, at ipinakilala siya, "Ito si Sofia Reyes, ang assistant ko. Hindi pa namin ipinapahayag ang relasyon namin sa kumpanya dahil ayaw naming maapektuhan ng mga tsismis.
Inimbitahan ni Cassandra si Joaquin sa isang party sa katapusan ng linggo, at agad siyang pumayag isang pagkakataon upang makalapit sa investment fund ng ama ni Cassandra. Pagkatapos, inamin ni Sofia kay Joaquin, sa totoo lang, kumuha ako ng aktres na magpapanggap bilang fiancé mo para harapin si Cassandra. Pero biglang nagkaroon ng conflict ang schedule niya, kaya, ako na ang pumalit. Habang iniimbestigahan ang background ni Cassandra, isang talentadong violinist at anak ng isang mayamang investor, iminungkahi ni Sofia, bakit hindi mo subukang makipag-date sa kanya, boss? Magandang ideya iyon para maayos ang reputasyon mo. Tinitigan ni Joaquin si Sofia, puno ng kahulugan ang kanyang tingin. Ikaw na ang nag-claim na girlfriend mo ako, kaya kailangan mong panindigan ito. Bukod pa rito, pupunta ako sa party na iyon para makuha ang investment fund ng kanyang ama. Dinala ni Joaquin ang fake girlfriend niya upang maghanap ng damit para sa party. Nang lumabas si Sofia mula sa fitting room suot ang isang eleganteng gown, napahinto si Joaquin, tuluyang nagulat sa kanyang kagandahan. Nilapitan niya si Sofia, kunwari itinatanggal ang tag ng gown, ngunit ang kanyang kamay ay bahagyang umikot sa baywang ni Sofia, nagdulot ng isang sandaling puno ng tensyon. Naalala ni Joaquin ang kahulugan ng tiyakan sa pagbibigay ng sapatos, kaya't nagdahilan siya na ang gown ay masyadong mahal upang bilhin. Ngunit nagmatigas si Sofia, ayaw niyang magpalit ng ibang gown. Tinitigan siya ni Joaquin, at biglang nagkaroon ng isang matapang na ideya. Kabanata 6, ang laro ng pusa't daga at bulong ng nakaraan. Sinubukan ni Sofia na tumayo mula sa upuan, ngunit bahagyang nawalan siya ng balanse dahil sa kanyang sapatos na mataas ang takong. Agad siyang inalalayan ni Joaquin. Ako na, sabi niya, sabay yuko upang maingat na tanggalin ang sapatos ni Sofia. Pinalitan niya ito ng flat shoes na inihanda niya. Sino ang mag-aakala na ang bad boy na presidente ay may ganitong malasakit, iniisip ang pagod ni Sofia sa pagsusuot ng high heels. Sa marangyang party ni Cassandra Lopez, ramdam ang tensyon nang dumating sina Joaquin at Sofia. Ipinukol ni Cassandra ang isang malamig na tingin sa kanila, ngunit hindi may tatago ang bahagyang inis sa kanyang mga mata. Isang maliit na regalo para sa iyong pagbabalik, sabi ni Joaquin habang iniaabot ang isang bote ng mamahaling alak. Si Sofia mismo ang pumili nito. Ngumiti si Cassandra ng formal. Kung ganoon, Sofia, samahan mo ako sa pagputol ng cake. Pasensya na, hindi pwede. Magalang na pagtanggi ni Joaquin. Allergic ang girlfriend ko sa mga dekorasyong bellflower sa cake. Nagsimula ang bulungan ng mga bisita sa paligid. Si Reyes talaga, napaka-strategic. Pati boss niya, nakuha niya. Narinig ni Joaquin ang mga usapan at tumalikod, nagsalita ng malakas upang marinig ng lahat, sa halip na magtanong kung bakit ang isang babaeng mabuti tulad ni Sofia ay nakipag-date sa isang tulad ko. Tanungin ninyo ang sarili ninyo kung kailan kayo huling kumita ng ₱1 ng patas, sa halip na umasa sa pamilya ninyo. Ang tingin niya ay matalim habang iniikot ang paningin sa mga tao. Nagpapanggap kayong moralista, pinapuna ang girlfriend ko na mahal ang pera. Bawat peso na kinikita ni Sofia ay bunga ng kanyang pagsisikap. Sa totoo lang, sana mas maging interesado siya sa pera ko, para may dahilan akong umasa sa kanya. Sa relasyon na ito, ako ang kailangang magpursige upang maabot si Sofia Reyes. Hinailan niya si Sofia palapit, inilagay ang kamay sa baywang nito. Opisyal kong ipinapahayag, si Sofia Reyes ang girlfriend ni Joaquin Ramirez. Pagkatapos ng pahayag, hinailan ni Joaquin si Sofia palabas ng party, iniwan ang mga bisita na tulala. Pagdating sa sasakyan, tumingin si Joaquin kay Sofia, puno ng sinseridad ang boses. Sofia, patawarin mo ako sa mga nangyari dati. Umiling si Sofia, ngumiti ng magaan. Wala na iyon. Tapos na tayo doon. Biglang lumapit si Don Rafael Lopez, ama ni Cassandra. Joaquin, narinig ko na mayroon kang bagong girlfriend. Magandang gabi, Don Lopez, magalang na bati ni Joaquin. Lumapit din si Cassandra, pilit na nakikipag-usap kay Sofia.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang tagahanga ni Cassandra ang lumapit kay Sofia at humiling na kuhanan siya ng litrato. Ngunit ang tagahanga ay mayabang at bastos, pinilit si Sofia na lumuhod upang makuha ang perfect angle. Hindi pa man nakakagalaw si Sofia, nagsalita na si Cassandra, puno ng awtoridad, "Sino ka para utusan ang tao ko ng ganyan?" Pinaalis niya ang tagahanga, pagkatapos ay tumingin kay Sofia, may halong komplikadong emosyon. "Inaamin kong gusto ko si Joaquin. Pero ayoko ng mababang paraan. Gusto ko siyang makuha ng patas." Nang sila na lang ang magkasama, tumunog ang lumang telepono ni Sofia. Muli, narinig niya ang pamilyar na boses mula sa hinaharap. "Sofia, nasaan ka?" "Malapit ako sa Marikit Lakeside Hotel," sagot ni Sofia. "Umalis ka dyan kaagad," sigaw ni Joaquin ng 2025, puno ng takot sa boses. "At tandaan, huwag mong ipaalam ang tungkol sa teleponong ito kahit kanino." Biglang naputol ang tawag. Sa kabilang banda, si Joaquin ay nakikipag-usap kay Don Rafael. "Pasensya na po kung hindi ako nakadalaw nitong mga nakaraang buwan. May mga taong sinusubaybayan ako." Tumango si Don Rafael, ang matalik na kaibigan ng ama ni Joaquin. "Alam kong gusto mong ipagpatuloy ang pananaliksik sa quantum communication para tuparin ang pangarap ng ama mo. Sabihin mo lang kung may kailangan ka." Habang naghihintay sa sasakyan, napansin ni Sofia si Don Ricardo na palihim na pumapasok sa lugar ng party. Agad niyang naramdaman ang panganib at tinawagan si Joaquin, ngunit hindi ito sumagot. Nagdesisyon si Sofia na hanapin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya si Don Ricardo malapit sa swimming pool na tahimik. Nakita siya ni Don Ricardo, at agad nagpakita ng malupit na intensyon. Walang sabi-sabi, hinablat siya ni Don Ricardo, itinulak sa tubig, at kinuha ang kanyang bag bago tumakas. Sa timeline ng 2025, si Joaquin ng hinaharap ay gumagamit ng isang espesyal na kagamitan upang makita ang mga nangyari sa nakaraan. Nakita niya ang sarili niya, Joaquin ng 2024, na tumalon sa swimming pool upang iligtas si Sofia. "Nagbago na ang kasaysayan," sigaw niya, puno ng tuwa. Ngunit biglang dumating ang masamang balita mula kina Carlos at Andrea, Sofia. 1 taon na siyang patay, Joaquin. Naaksidente siya sa bahay noong Marso taong 2024. Nanlumo si Joaquin. 2 oras na lang ang natitira bago ang eksaktong oras ng trahedya ni Sofia ayon sa lumang timeline. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Balik sa 2024, dinala ni Joaquin si Sofia sa San Lazaro Hospital. Sa kabutihang palad, bahagya lang siyang nalunod at nakaranas ng matinding takot. Dumating si Andrea upang bisitahin siya, dala ang video mula sa CCTV malapit sa swimming pool, na hindi napansin ni Don Ricardo, na nagpapakita kung paano iniligtas ni Joaquin si Sofia. Ang lahat ng pangunahing kamera sa paligid ng pool ay sinira ng sinadya, sabi ni Andrea. Si Don Ricardo ang may kagagawan, mariing sabi ni Sofia. Kinuha niya ang bag ko. Nandoon ang lumang telepono na napakahalaga. Hiniling niya kay Andrea, pwede mo bang kunin ang telepono sa sasakyan ni Joaquin? Kailangan kong tumawag sa isang tao. Habang nasa parking lot, ginamit ni Andrea ang kanyang talino sa teknolohiya upang makuha ang telepono. Nakita niya ang lumang telepono at, dala ng curiosity, sinagot ang tawag. Pagkatapos ng ilang segundo, nag-iba ang ekspresyon ni Andrea. Sa bahay ni Sofia, dinala siya ni Joaquin upang magpahinga. Bakit ka bumalik sa hotel ng mag-isa? Tanong ni Joaquin, halatang nag-aalala. Natakot ako na baka ikaw ang mapahamak. Mahina niyang sagot. Biglang tumawag si Andrea gamit ang telepono ni Carlos. Joaquin. Ang tumawag sa lumang telepono ni Sofia, sinabi niya na kailangang sabihin mo sa kanya, huwag umuwi ngayong gabi. Nagulat si Joaquin, tumingin sa paligid ng apartment ni Sofia. Napansin niya ang isang anino sa labas ng bintana. Agad siyang pumasok, ngunit nakatakas na ang hindi kilalang tao, iniwan ang kwarto na magulo.
Sa takot para sa kaligtasan ni Sofia, dinala niya ito sa kanyang bahay sa Forbes Park upang pansamantalang tumira. Andrea ibinalik ang sasakyan kay Joaquin at inabot ang lumang telepono kay Sofia. Kaibigan mo, anong sinabi niya? Tanong ni Sofia na may halong pagkamausisa kay Andrea. Bahagyang nag-alinlangan si Andrea, naalala ang banta ng lalaking tumawag sa telepono, kapag hindi mo naiparating kay Sofia Reyes na huwag siyang umuwi ngayong gabi, buong mundo ang makakaalam na hanggang ngayon, ako, si Joaquin Ramirez, ay hindi pa nakakaranas ng mga bagay-bagay. Napilitan si Andrea na magsinungaling, tinanong lang niya kung kumusta ka. Pagkapasok ni Sofia sa bahay, tumingin si Joaquin kay Andrea at sinabi, umuwi ka na. Ako na ang bahala sa kanya. Sa loob ng bahay, nagtanong si Sofia nang may pag-aalinlangan, mayroon ka bang pangtanggal ng makeup? Ang bahay ko ay walang gamit pambabae, sagot ni Joaquin nang may katiyakan. Sisi at Coco ay mga aktres lang na kinuha ko para sa palabas. Pagkatapos mahuli si Don Ricardo, tapos na ang kontrata nila. Sa wakas, naipaliwanag niya ang lahat kay Sofia. Habang si Sofia ay nasa banyo, tumawag si Joaquin kay Carlos. Nako, pare, pahiramin mo naman ako ng tips para sa stage ng pagsasama ng crush. Grabe ka naman. Ang mga kaibigan mo na stranded sa kalsada, hindi mo man lang tinulungan, pero ang love life mo, todo effort, reklamo ni Carlos, ngunit nagbigay pa rin ng payo, kailangan mong lumapit, gumawa ng skinship, nang hindi inaasahan, para kiligin siya. Agad na sinubukan ni Joaquin ang payo ni Carlos. Habang naghahanda si Sofia ng hapunan, lumapit si Joaquin, kunwari ay kukuha ng gamit, ngunit sinadyang malaglag ang basket ng itlog. Nang yumuko si Sofia upang pulutin ang mga ito, pinigilan siya ni Joaquin. Ako na. Napansin niya ang maliit na sugat sa kamay ni Sofia dahil sa piraso ng shell ng itlog. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Sofia at hinaypan ang sugat. Nagulat si Sofia, agad binawi ang kamay, namumula ang mukha, at sumimangot, ikaw na ang maglinis ng kalat mo. Sa hapunan na inihanda ni Joaquin nang may pagkamadali, nagtanong si Sofia, pwede bang magpalitan tayo sa pagluluto? Hindi pinapayagan ng pamilya ko ang mga babae na magluto, sagot ni Joaquin, ngunit idinagdag, ito ang unang beses na nagluto ako sa bahay. Natawa si Sofia, bakit kailangan mong i-emphasize ang unang beses? Pati na rin ang pagiging unang babae na natulog sa bahay mo. Ngumiti si Joaquin, ang tingin ay malayo. Naalala mo ba noong bata ka? Tumatakas ka sa mga naniningil ng utang ng tatay mo at pumupunta sa bahay namin. Sa totoo lang, hindi ikaw ang unang babae. Ikaw lang ang nag-iisang babae, Nena. Napahinto si Sofia. Nena, siya. Salamat, Kuya Joaquin, bulong ni Sofia. Dahil palagi mo akong pinoprotektahan. Habang naliligo si Joaquin, tila nagmumuni-muni siya sa mga sinabi ni Carlos, grabe si Carlos. Puro kalokohan. Andrea ay nagpadala kay Joaquin ng video na nagpapakita ng eksena kung paano itinulak ni Don Ricardo si Sofia sa swimming pool. Na-trace ko na ang schedule ni Don Ricardo. May meeting siya sa hotel noong gabing iyon, pero ang taong dapat niyang makaharap ay hindi dumating, sabi ni Andrea. Sa timeline ng 2025, si Joaquin sa hinaharap ay iniimbestigahan ng pulis dahil sa suspecha na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Sofia 1 taon na ang nakalipas. Napagtanto niya na ang interbensyon ng lumang telepono ay nagdulot ng mga unpredictable na pagbabago, na nagresulta sa mas magulong hinaharap. Balik sa 2024, kinabukasan, naghihintay si Joaquin kay Sofia upang sabay silang pumasok sa trabaho. Pwede mo ba akong ihatid sa Marikit Lakeside Hotel? Tanong ni Sofia. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Joaquin, kaya idinagdag ni Sofia, okay lang ako. Hindi naman ako mahina para matrauma dahil lang sa nalunod ako. Gusto kong matutong lumangoy bilang self-defense. Nang ibalita ni Sofia na mayroon siyang swimming instructor, ngumiti si Joaquin nang may pagmamayabang, hindi na kailangan.
Tawagin mo na lang akong Coach Joaquin. Ang swimming lesson ay naging parang date. Maingat na tinuruan ni Joaquin si Sofia sa bawat galaw. Ang romantikong tanawin ng swimming pool sa ilalim ng liwanag ng hapon sa Tagaytay ay humikayat sa isang photographer ng hotel na mag-alok na kuhanan sila ng couple photos. Nagpapanggap tayo para kay Cassandra. Kaya dapat galingan natin, bulong ni Joaquin kay Sofia, na kumbinsido siyang pumayag. Kumuha pa si Joaquin ng props mula sa photographer. Biglang dumating si Cassandra. Agad na nagkunwari sina Joaquin at Sofia na masayang nagpapakuha ng larawan. Hindi ko kayo pinapansin, malamig na sabi ni Cassandra, dahil ang huli at tunay na may-ari ni Joaquin ay ako. Dahil dito, si Joaquin ay nagkaroon ng fucky wedding photos, kasama ang kanyang assistant na si Sofia. Sa lobby ng hotel, nagkasalubong sila ni Ethan David, BFM. Agad na hinawakan ni Joaquin ang balikat ni Sofia, nagpapakita ng pagiging sweet. Oh, Ethan, napaka-coincidental. Nandito kami ng girlfriend ko para mag-relax. Dahil sa sitwasyon, napilitan silang manatili sa hotel ng isa pang gabi. Sa kwarto ng hotel, ipinakita ni Joaquin ang sofa na may nakalatag na kumot at unan. Dito ako matutulog. Biglang kumatok si Cassandra, nagdala ng midnight snack upang magmanman. Napansin niya ang sofa at ngumiti ng mapanukso. Agad na nag-improvise si Joaquin. Kasi nanood ako ng pelikulang Spring Night is Hard to Come, kaya medyo, na-absorb ko ang vibe. Hinawakan niya ang kamay ni Cassandra at dinala ito palabas. Huwag mo na kaming istorbohin. Pagbalik sa kwarto, nakasuot lamang si Joaquin ng bathrobe. Namula si Sofia at sumigaw, ikaw ba, ganito lang ang suot mo tapos haharap ka kay Cassandra. Tumawa si Joaquin, lumapit kay Sofia, at binuhat ang kumot sa sofa, itinapon ito sa kama. Siyempre, kailangan kong takpan ang mata niya. Tulad ng inaasahan, si Cassandra ay paulit-ulit na nagdadala ng cake, bulaklak, at pagkain upang magmanman. Hindi na matiis ni Sofia ang abala. Kaya naisip niya ang isang plano. Kumuha siya ng kahon ng kondom na inihanda niya, pang-emerhensya, at idinikit ito kay Joaquin. Tumawag siya sa reception, pakidala po ng dagdag na kondom sa room 307. Pagdating ng staff, binuksan ni Sofia ang pinto at sinadya niyang magsalita ng malakas, mahal, bakit ang dami mong in-order? Pagkatapos ay isinara ang pinto ng malakas. Napatingin si Joaquin kay Sofia, tumawa, at mahinang hinaplos ang buhok nito. Assistant Reyes, ikaw ang tunay na master. Kabanata 7, ang peke at ang pangako sa gabi ng mga alitaptap pagdating sa opisina, sinabi ni Sofia kay Joaquin, hintayin mo akong mauna sa itaas, para maiwasan ang tsismis ng mga kasamahan. Sa isang mahalagang pulong, inanunsyo ni Joaquin na matagumpay niyang napagkasunduan ang investment fund ni Don Rafael Lopez. Sa wakas, opisyal nang sisimulan ang proyekto sa quantum communication. Eksaktong 12:00 ng tanghali, pumunta si Sofia sa isang tahimik na sulok ng pasilyo, naghihintay ng tawag mula sa hinaharap. Ngunit nanatiling tahimik ang telepono. Sa halip, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ethan David, Sofia. Magkita tayo mamaya sa Aling Nena, okay? Habang walang tawag mula sa taong misteryoso, biglang naalala ni Sofia ang insidente sa hotel. Naamoy niya ang banayad na halimuyak ng bellflower sa katawan ni Don Ricardo habang inaatake siya nito. Ang parehong halimuyak na iyon ay naramdaman niya rin sa kanyang apartment na nilinis matapos itong halughugin. Posible kayang, hinahanap ni Don Ricardo ang teleponong ito na may kakayahang maglakbay sa oras. Narinig niya ang tawag ni Joaquin, kaya dali-dali niyang itinago ang telepono. Sa pagmamadali, aksidente niyang natapon ng isang baso ng tubig, at ang mga bubog nito ay humiwa sa kanyang paa, na nagdulot ng pagdurugo. Agad siyang binuhat ni Joaquin papunta sa klinik upang gamutin ang sugat. Kinabukasan, pumunta si Sofia sa Aling Nena. Bukod sa pagbigay ng regalo para sa binyag ng apo ng may-ari, hinihintay din niya si Ethan.
Biglang tumunog ang lumang telepono. Sino ka? Tanong ni Sofia ng diretso. Paano mo nalalaman ang hinaharap? Pumunta ka sa atak ng lumang bahay, room 307, sagot ng pamilyar na boses. Napahinto si Sofia. Ang lugar na iyon ay ang dating bahay ni Kuya Joaquin noong bata pa siya. Naalala niya ang mga araw na tumatakas siya sa mga nagpapautang ng kanyang ama at nagpapanggap bilang nakababatang kapatid ni Kuya Joaquin para makituloy. Kuya Joaquin, nasaan ka sa oras na ito? Tanong niya, ngunit biglang naputol ang linya. Bumalik ang mga alaala. Sa unang pagkikita nila, nakita ni Sofia, na noon ay si Nena, ang bote ng sleeping pills sa mesa ni Joaquin. Mula noon, palagi niyang hinahanap ng paraan para manatili sa bahay upang bantayan si Kuya Joaquin. Palihim niyang pinalitan ang mga sleeping pills ng mga sticky note na may nakasulat na mga simpleng mensahe ng pag-asa. Takot siyang mawala ang nag-iisang Kuya Joaquin na itinuring niyang pamilya. Ngumiti si Sofia, naniniwala siyang malapit lang si Kuya Joaquin sa kanya. Dumating si Ethan at kinausap si Sofia, Sofia, tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, sasabihin ko na ang totoo sa pamilya ko. Ipinakita niya ang kanyang promotion mula branch office patungo sa main office. Pagbubutihin ko pa para mapansin ako ng babaeng gusto ko. Sa timeline ng 2025, natanggap ni Joaquin sa hinaharap ang mga larawan ng sweet moments nila ni Sofia noong 2024. Mapait siyang ngumiti. Hinangaan niya ang sarili niyang bersyon sa nakaraan na nagawa ang mga bagay na hindi niya nagawa. Ang pakikialam ko sa nakaraan, bulong niya sa sarili, ay para may paranas kay Joaquin noong 2024 ang mga sandali ng kaligayahang hindi ko naranasan. Para maimbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ama, naging malamig siya at itinulak si Sofia palayo. Ang huling beses na nakita niya si Sofia ay sa engagement party, na kalaunan ay nalaman niyang peke nila. Hindi niya maintindihan kung bakit naroon si Sofia at kung paano siya biglang namatay sa kanyang sariling bahay pagkatapos nito. Noong 2024, iniulat ni Andrea kay Joaquin, tapos na ang kontrata sa investment fund. Nagdesisyon si Joaquin, gagawin natin ang research sa lumang pasilidad sa Rizal, kung saan dati nag-eeksperimento ang tatay ko. Ang lugar na iyon ay liblib at tahimik. Ngumiti siya ng may kumpiyansa. Sa tingin ko, iyon ang tamang lugar para akitin si Don Ricardo at mahuli siya. Nag-alala si Andrea, ang plano bang ito, hindi kaya magdulot ng maling impresyon kay Sofia? Panahon na, sagot ni Joaquin ng matatag. Panahon na para malaman niya ang tunay kong pagkatao. Samantala, sinusubukan ni Sofia na alamin kung sino talaga ang Kuya Joaquin niya. Mas pinaniniwalaan niyang si Ethan ang taong iyon, dahil sinabi nitong kumain siya ng wonton sa aling nena noong bata pa siya. Kinagabihan, umuwi si Joaquin at nakita si Sofia na nagdodrawing ng pangalan niya sa papel, ngunit may guhit na tumatawid dito. Patuloy mo pa rin ba akong itinatanggi? Tanong ni Joaquin, may halong sama ng loob. Kahit na ginawa ko na ang lahat para sa'yo. Ang guhit na ito, may ibang kahulugan, sagot ni Sofia, medyo nahihiya. Kinuha ni Joaquin ang lapis, isinulat ang pangalan ni Sofia sa tabi ng pangalan niya, at gumawa ng perpektong pares sa papel. Tinitigan niya ito ng matagal. Hiniling ni Sofia kay Joaquin na magluto ng hotpot kinagabihan. Pagkatapos ng trabaho, sinadya ni Joaquin na mag-order ng espesyal na wonton mula aling nena para kay Sofia. Nang makita ni Sofia ang pamilyar na wonton, biglang dumating si Ethan at binati siya. Inalok din ni Ethan si Sofia na kumain ng hotpot, ngunit tumanggi si Sofia dahil may plano na siya kasama si Joaquin. Iniisip niya, tiyak na si Ethan ang Kuya Joaquin, na palihim na nagpadala ng espesyal na pagkain para sa kanya. Kinagabihan, maingat na inihanda ni Joaquin ang isang masaganang hotpot. Masaya si Sofia at nagkwento, ngayong araw, sobrang saya ko. Pakiramdam ko, natagpuan ko na ang matagal nang nawawalang kaibigan ko. Palihim siyang bumili ng espesyal na pagkain para sa akin.
Masayang-masaya si Joaquin. Sa wakas, naalala na siya ni Sofia. Nagkunwari siyang walang pakialam. Bukas, dalhin mo na ang pasaway kong loro para ipaayos, ha? Kinagabihan, lihim na tinuruan ni Joaquin ang loro na paulit-ulit na banggitin ang palayaw ni Sofia noong bata pa siya, Nena. Nena. Kinabukasan, iniabot ni Joaquin ang loro kay Sofia. Habang naghahanda siyang umalis, pinatigil siya ng guard para ayusin ang parking ng kotse. Iniwan ni Sofia ang hawla ng loro sa gilid ng kalsada pansamantala. Dumaan si Ethan at nagtanong, "Oh, Sofia, nandito ka rin pala. Bumibili ako ng pagkain para sa mga ibon." Biglang sumigaw ang loro mula sa hawla, "Nena! Nena!" Napahinto si Sofia, tumitig kay Ethan. Tiyak na siya ang Kuya Joaquin. Ngunit hindi muna niya ito inamin. Nakakita si Andrea kay Sofia na tahimik na nakatingin kay Ethan ng may halong emosyon. Sa tingin ko, hindi masyadong bagay si Ethan para maging kaibigan mo noong bata pa, nagdahilan si Sofia, medyo alanganin. Pinaalala ni Andrea, ang press conference para sa proyekto ay malapit na. Imbitado rin si Cassandra Lopez, dahil ang tatay niya ang pangunahing sponsor. Sana huwag mo itong personalin. Hapon, natanggap ni Sofia ang mensahe ni Joaquin na kumakain siya kasama si Don Rafael Lopez. Ngunit maya-maya, nakita niya si Joaquin na sumakay sa kotse ni Cassandra. Nagalit si Sofia, umuwi at inilabas ang sama ng loob sa mga kalat na ginawa ng pasaway na loro. Pag-uwi ni Joaquin, tinanong siya ni Sofia, "Sabi mo, kumakain ka kasama si Don Rafael Lopez. Bakit nandyan si Cassandra?" Nagdagdag pa siya, "May matagal ng kaibigan, din ako, alam mo." Nakangiti si Joaquin, tinanong kung sino iyon. Biglang napasabi si Sofia, "Si Ethan David." Napagtanto ni Sofia ang nasabi niya, kaya tumakbo siya papunta sa kwarto. Napansin niya ang maliit na voice recorder na ginagamit niya sa trabaho, naka-on pa rin. Sa kanyang pag-usisa, pinakinggan niya ang recording. Narinig niya ang boses ni Joaquin, kinakausap ang loro, "Mabait ka, sabihin mo, Nina." Nena. Napaiyak si Sofia. Sa wakas, naintindihan niya na si Joaquin ang tunay na Kuya Joaquin niya. Kaya pala, sinabi ni Joaquin noong unang araw ng trabaho niya, "Matagal na kitang hinihintay." Tahimik siyang nagbigay ng mga palatandaan upang maalala ni Sofia ang kanilang nakaraan. Kumatok si Joaquin sa pinto. Ipinaliwanag niya, "Hindi ko alam na tatawagin ni Don Rafael si Cassandra para sunduin ako. Magpapahinga muna ako at tatawagan ang matagal ko ng kaibigan," sagot ni Sofia, pilit na nagpapanggap na normal. "Iniwasan ko si Cassandra, kaya hindi pa ako nakakakain ng hapunan," sabi ni Joaquin. Hinayla ni Sofia ang kamay ni Joaquin, "Halika, pupunta tayo sa night market." Pinilit niya si Joaquin na subukan ng iba't ibang pagkain sa kalsada, at patawang pinasuot siya ng makulay na floral shirt na binibenta sa market. Sa isang tagong bahagi ng night market, si Don Ricardo ay tumatawag sa isang misteryosong utak ng operasyon, "Iaayos ko ang press conference na iyon. Pero hindi ko papasanin ang kasalanan ng pagpatay kay Ramirez Sr. para sa iyo." Samantala, natuklasan ni Sofia na ang nasa kabilang linya ng telepono ng time-space ay si Joaquin. Ikinwento ni Joaquin sa kanya ang hinaharap, matapos siyang magbitiw sa trabaho, nawala ang kanilang komunikasyon. Nang mabalitaan niyang pumunta si Sofia sa ibang bansa, sinubukan niyang tawagan siya gamit ang espesyal na teleponong iyon. Ngunit sa huli, wala siyang magawa kundi panoorin ang trahedya, ang huling tawag na nagpakita ng kanyang aksidente. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya natutukoy ang salarin. Sa hinaharap, bigla ang nakita ni Joaquin ang imahe ni Sofia noong 2024 na nakakonfine sa ospital. Ang lapida ni Sofia sa kanyang timeline ay biglang naglaho. Nabago na ang nakaraan. Bagamat sinabi ng doktor na maaaring hindi magising si Sofia, 2024, si Joaquin, 2025, ay nagpasalamat pa rin ng tahimik dahil buhay pa rin siya.
Bumalik si Joaquin sa kasalukuyan at inutusan si Andrea na dalhin si Ethan sa press conference sa Rizal. Alam mo, si Ethan ay isang matinding karibal sa puso, biro ni Andrea. Mas mabuti nang nasa tabi ko siya para madali kong mabantayan, sagot ni Joaquin. Nag-abang si Joaquin na sumakay si Sofia sa kanyang sasakyan, ngunit pinili nitong sumakay sa kotse ni Andrea. Habang nakikita niyang nasa tabi ni Sofia si Ethan na nagmamaneho, ramdam ni Joaquin ang matinding selos. Hindi niya maintindihan kung bakit galit pa rin si Sofia sa kanya. Sa kabila ng paghahanda niya ng mga paboritong pagkain ni Sofia sa kotse, hindi man lang ito tumingin. Sa kotse ni Andrea, natanggap ni Ethan ang isang mensahe ng boses mula kay Andrea, "Andrea Lim, pagkatapos mo akong landiin, iiwan mo na lang ako. Gusto ko ng